Ang Bicol ay lupang hinubog ng kasaysayan, mga simbahan, bagyo at tapang ng mga Bicolano na natutong mabuhay sa gitna ng mga hamon. Isa sa pinakakilala rito ang Bulkang Mayon, na kilala rin hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa malaperpektong hugis na apa nito. Ngunit sa kabila ng ganda nito ay sinasabi ng matatanda na huwag mong titigan ng matagal ang tuktok at baka tumitig daw ito pabalik. Isang paalala na ang ganda nito ay may kaakibat na hiwaga. Ngunit sa kabila ng hiwaga nito, sa Bicol, bawat hakbang ay isang adventure at bawat tanawin ay tunay na kamangha-mangha. Isang paraiso para sa mahilig sa kalikasan at malinis na dalampasigan. Tara, samahan niyo kami sa pagtuklas sa mga natatagong yaman. Bulkang Mayon, ang pinaka perfect cone sa lahat ng bulkan worldwide. Kaya be proud. Isang kapanapanabik na adventure ang ATV ride papunta sa paanan ng bulkan. Tatahakin ng maputik at mabatong daan habang lumalapit sa kahangahangang tanawin nito. So yun guys, dito sa loob, kung halos kompleto siya kasi 'di ba may mga barn, may coffee shop. May mga coffee shop ka dito, tas ang ganda nung design nila sa baba, ang aesthetic. Tapos ang kinaganda pa kapag syempre mahilig tayo sa nature, meron sila ditong campsite. Ayan, may campsite sila dito. Pwede ka magtayo ng tent. Tsaka may yung CR nga nila aesthetic oh. Ano lang. Barn na barn. Old school. Old school ba ang barn? Ayun o, may ano nga, yung tawag doon. Jacuzzi! Oh wow, may jacuzzi nga. Oo nga, may jacuzzi. Baka staycation yan, Nad. Oo nga, kaya nga kami kayo. Okay. Solid. Ang farm plate ay isa sa dinadayong lugar sa bayan ng Bicol dahil sa kagandahang taglay nito. Simple lang, pero ramdam mo ang sarap ng probinsya at ang tahimik ng pahinga na hinahanap mo. Pero bago ka makapasok, ay kailangan mong magbayad ng 50 pesos kada tao. At sa pagpasok mo pa lang, bubungad na agad sa iyo ang mga ibong nagliliparan, mga tupa na nakakagiliw tingnan. Tignan nyo nung tupang katabi ko. Hindi ko makain doon, posible lang ano doon, puro ano doon. Maraming kumakain. Food trip, ang mga tsipa. Maaari mo ding ilibing ang mga minamahal mong alagang hayop sa loob nito, tulad ng aso, pusa, at iba pa. At meron din itong kainan. Ito ay perfect spot kung gusto mo ng sariwang pagkain, preskong hangin, at chill na vibes. Direktang galing sa farm ang mga sangkap, kaya talaga namang fresh at masarap sa bawat kagat. Perfect ito sa barkada at pamilya. So nandito tayo sa maliit na chapel dun saan na itong chapel na to makikita natin to sa movie na I Love Lizzy. Dito umiyak-iyak si Carlo Aquino. So ang ganda pala niya. Maliit lang siya, ang aesthetic lang tignan pero ang solid niya tignan. Konting kaalaman. Alam mo ba na dito rin ginanap ang pelikulang I Love Lizzy na sumikat noong 2023? Ano yung nangyari sa past mo? Wala ka ba sa Diyos? Hindi niya naman ako favorite eh. Magpapari ka. Kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa ni Lizzy, hindi pwede yun. Ang I Love Lizzy ay hango sa totoong istorya ng buhay ng isang pare. Madali na ito at kay makasal na, dahil iniintay nyo talaga ang araw na ito. Si Corina ho ay aking ex. Yeah. Nakakahiya, live pa naman tayo. Okay, itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ngayon. Kaya ako kanina si Jansen ay wala pa. Kinakabahan na si Corina. Sabi ko, Corina, hindi yata matuloy ang iyong kasal. Sabing si Jansen ay kasabwat ko eh. Best friend ko ho yung magkakasal kay Corina. Ay kaya hindi nadating si Jansen, parang ayaw ituloy. Gayong pa man,
the past is past. Ano nga, Corina? Actually, kasama natin ngayon si Carlo Aquino. Lor! Ito siya, ito. Papakita ko sa inyo. Here you go. Ito nga pala si Carlo Aquino. Kulang lang yung tatlong tulog. Paano nyo winerk yung shoot dito sa loob ng bar nyo? Sino, na-inlove ka ba sa kanya? Medyo. Medyo. Kumbaga, nag-start yun. Basta nakita ko lang siya nagiinom. Yung nakita ko sa movie. Ginagaya ko lang. Manginginom pala si Barbie. Tawagin mo si Barbie. Tawagin si Barbie. So, Si Barbie manginginom pala. Tapos nag-inom kami 1-in-1. 1-in-1 kami nag-inom. true story yan, di ba? Yun ang di ko alam. Hindi yung kinakwento mo, true story. Hindi lang si Carlo. So, tatawagin natin ngayon si Barbie Imperial. Barbie? Ito pala siya. Tumakas sa school. Kamusta ka naman, Barbie, after nung ilang... Magkano yung kinita nyo sa movie? Nagkagad yung inuna, no? Nalugi. Mahal mo siya? Nalugi kayo inom. Inom kasi nang inom si Barbie. Mahal mo siya? Yes. Mahal mo siya? Ay, sagutin mo. Ay, sagot yun. Mahal mo siya? Yes. Mahal mo siya? At teka, kung gusto mo na may konting thrill, kaba o magkakahalong emosyon, maranasan ang kapanapanabik na ATV ride? Tara! So bago kayo sumakay ng ATV, kailangan nyo munang i-assess, like may nagpapaliwanag dito sa kanila ng safety. Tapos, syempre bago tayo sumakay for safety, kailangan natin magsuot ng helmet. Ang napiling trail po natin is a Green Valley po or Green Lava Trail. Estimated time po niyan 1.5 hours po, back and forth. Pero pag sumobra tayo sa oras na yon, no additional payment. Enjoy the trail lang po. Ano po? May guide po kayong kasama kung saan dumaan si guide, doon din po tayo dadaan. No overtake po sa ating guide at lalong-lalo na po sa ating mga kasama. No standing the unit while driving, sir, mga sir. No standing the unit while driving. No drifting. No exhibition. No show off. Para maiwasan po natin anumang incident or accident habang nasa trail po tayo. I-enjoy lang po natin ang ating pag-trail. So yun guys, yung experience papunta doon iba. Marirecommend ko talaga na pag pumunta kayo ng Bicol, sumakay kayo ng ATV kasi iba yung experience niya. Pag pupunta kayo doon sa Mayon, actually nasa kanina, doon sa may Green Lava, halos nasa kalahati na tayo ng bulkan. So ang sarap niya sa feeling. And then yung unang yung experience ko naman sa mga ATV, sa mga katulad nito, mga sasakyan. Pag unang gamit mo pa lang, parang nakakailang siya kasi kumakabig siya, tapos nahihirapan ka kontrolin siya. And then habang ginagamit mo siya, yun, hanggang sa magagamay mo na lang yung steering ng motor. Kung liliko ka na ba o ano. Kanina nga nung pagligo ko, diretso ako, akala ko bubunggo ko dun sa Ang masama nung kung nalaglag tayo. Solid yung experience dito. Ang advice ko lang siguro kung mag-ATV kayo dito sa Bicol, dumiretso kayo dito sa mismong pinaka-direct ng ATV para mas makamura kayo kasi pwede kayong tumawad doon. Pinaka-best is pag pupunta kayo ng Bicol, gusto nyo makita yung Mayon sa pinakamalapit, sumakay kayo ng ATV. Iba yung experience na yon. Yung mga lubak, yung mga paahon, pababa, tsaka yung mga daos-dos. Iba yun, nakakatakot siya pero ang sarap sa pakiramdam. Solid yun, solid. Kilalang relihiyoso ang mga Bicolano. Ang pinagdiriwang nila,
ang dami niyan santo, no? Ano yun, sir? Lahat ba ng santo is nandito na or kulang pa? Bali yung mga santo pala dito, sir. Sa iba't ibang lugar siya nanggaling. Parang inipon siya dito. So may iba't ibang history din yung mga santo. Yung malaking nakagay doon na poste, yun yung cross dito. Balik, niruin siya na Bagyong Riming way back November 30, 2006. Then, ayan, hanggang sa ito kasi is private. Hindi siya pwedeng mabalik kasi dahil sa donation. Ito na lang ang nagkatago kong picture eh. Dyan siya nakatayo dati po. Anong year po yan? Ano? Yung Bagyong Riming yan? 2006. 2006 siya natumba. Nung makita ko na ang tubig lumalaki ba, sabi ko parang iba ito ah. So ayun guys, kung i-compare mo nga siya, parang ano siya, yung Palace in the Sky ba? Sky in the Palace. Yeah, para mga ganyan. Para siya mga ganun kasi pataas din siya. Tapos bundok. Tapos dito, ano to, part siya ng body ni Mayon. Actually, alam nila dito may oras to ng parang sea of clouds yung dating. Nasa baba mo yung mga ulap. Tapos ang kinaganda dito, punong-puno to ng history kasi may cross dito na malaki. Na sobrang tagal na nun. Kaso napatumba siya ng bagyo. Bagyong Riming. Bagyong Riming. Tapos ang kinaganda pa, maraming rebulto. Tapos kung saan-saan siya nanggaling, kung sino yung may-ari. Ayun lang, parang pag pumasok ka dito, ano yung feeling? Parang blessed na blessed kapag pumasok ka sa loob. Karamihan, napakatanda na ng mga rebulto. Sabi nung caretaker kanina. Ito talaga church na to, sinayo siya noong ano, mga 80s or 17th century. Mga 18th century. Actually, itong church na to, bago to tinayo, meron munang unang church, yung Kagsawa Ruin. Siguro ang pangalan nun dati is Kagsawa Church. No? Kaya, kasi ang history naman ng Kagsawa Church, nung pumutok yung bulkang Mayon, yung laban ng bulkan or yung magma niya is umabot hanggang doon. Kaya yung church yun is nalubog siya. Ang natira na lang sa kanya is yung parang yung may cross, yung may torre sa ibabaw. Ayun na lang yung natira sa kanya. Ang maganda doon sa may church na yun, yung likod mismo nun is Mayon, kitang-kita siya doon. Unlike dito sa church na to, nasa gilid niya yung Mayon. Ito yung Mayon. Doon siya banda. Ang Kagsawa Ruins ay isa sa nalalabing bahagi ng isang makasaysayang Spanish era na simbahan. Isa ito sa pinakakilalang heritage site sa rehiyon at madalas pinupuntahan ng mga turista, lalo na sa harap nito ang Bulkang Mayon. Ang orihinal na simbahan ng Kagsawa ay itinayo noong 1587 sa bayan ng Kagsawa, ngunit sa kasamaang palad ay nasunog ito dahil sa pag-atake ng mga Dutch pirates. At muli itong itinayo ng mga Frailing Franciscano sa pangunguna ni Father Francisco Blanco. Ngunit naanunsyo noong February 1, 1814 ang pinakamalakas at pinakamapaminsalang pagputok ng bulkan sa kasaysayan, kung saan maraming pumili ng kaligtasan sa loob ng simbahan. Ngayon, ang tanging nakatindig na bahagi ng dating simbahan ay ang kampanaryo na ngayoy simbolo ng trahedya at katatagan. Masasabi natin ang lugar ay hindi lamang tanawin kung hindi isang alaala ng kasaysayan, paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ng tatag o tibay ng mga Bicolano. At syempre, hindi natin papalampasin ang pino, puting buhangin at malinaw na tubig. Kaya tara, magdako tayo sa Mosboron Beach. Ito nga palang beach na to. Ang ganda niya kasi fresh siya eh. Nasa gitna siya ng mga bundok. Actually kanina nung papunta kami parang New Zealand ngayon nandun sa tulay. Hindi ko lang nakuha kasi biglang bumuhos yung ulan eh. Kasi ang ganda niya, ang ganda ng place nito. Pwede kayo mag-inom dito. Ayun lang. Happy lang.
Sa bawat biyahe, hindi lang dahil sa magagandang tanawin at kalsada nawawala ang problema, lagi nating tatandaan na mas nakakawala ng problema kapag kasama ang barkada na tinuturing mong pamilya. Di natin kailangan ng mamahaling lugar, basta totoo ang iyong mga kasama, siguradong uuwi kayo ng masaya na may bitbit na bagong alaala. Hanggang sa susunod na biyahe, sabay natin tuklasin at libutin ang mga tinatagong yaman ng Pilipinas.